Maraming salamat sa Indian. Kung hindi sa kanya, walang makikitang tirahan sina Mary at Deacon sa lungsod ng London. At ngayon nga, heto sila sa isang bahay paupahan malapit sa daungan ng mga barko. Mrs. Medlock? Ha? Ina? Alam mo bang nasa London na ngayon sina Senyorita Mary at Deacon? Natagpuan na sila? Nakatakas pa rin sila. Tumanggap kami ng balita mula kay Ginoong Pitcher. Magpapaanunsyo raw sila sa mga pahayagan. Kalabisan na talaga ang ginawang ito ni Deacon ngayon. Napakalawak ng London para hanapin silang dalawa. Mabuti sana kung kasing lawak lamang ng latian ng London. Sana, kung malalaman lang natin ang dahilan kung bakit sila lumuwas ng London. Sana po ay alam ko rin. Wala naman pong alam si Deacon kung ano ang London. At wala ring nalalaman si Mary. Nadaan siyang minsan noong una siyang dumating mula sa India. Baka pinaluwas ni Senorito Colin para hanapin si Mr. Craven. Paano mangyayari yon? Samantalang tinakasan nila si Ginoong Pitcher sa istasyon ng tren. Ha? Bakit hindi natin tanungin si Senorito Colin? Parang meron po siyang nalalaman. Walang kinalaman dito si Senyorito Colin. Bakit hindi si Deacon ang tanungin ninyo? Si Deacon ang nagyaya kay Mary sa London. Ha? Oh, heto. Patatas. Salamat po. Kain ka na, Patty. Yung tungkol kay Mr. Hawkins, yung taong hinahanap niyo, Natagpuan niyo, sir? hindi pa. Pero magtatanong-tanong ako sa aking mga kaibigan at kakilala. Pero meron po kayong trabaho. Sa ganitong oras ng kalagayan, wala munang trabaho. Dumito lamang kayo't huwag kayong aalis. Maliwanag ba? Opo, wag po kayo mag-alala at maraming salamat po sa tulong ninyo. Walang anuman. Basta kwentuhan mo na lamang ako mamaya tungkol sa India. Aba, opo. Pero 1 taon na pong mahigit ang nakalipas at... Walang kwenta ang 1 taon dahil 10 taon na akong wala sa India. O sige na. Tingnan mo ang nasa pahayagan. Palagay ko dinukot na ang mga batang ito. Oo nga. Sinasabing nawala sila sa istasyon ng tren. Marami ang makakabasa nito at sigurado akong kikilos ang mga yon para hanapin sila. Hindi ba't isa ka sa mga maghahanap sa kanila? Abay, oo naman! Mary, hinahanap-hanap pa rin niya ang India. Iba nga siguro ang pakiramdam kapag malayo ko sa lupang sinilangan, ano? Lupang ninirang? Hinahanap-hanap mo pa rin ba ang India? Oo. Pero mas gusto ko na sa latian. Lilisarin ko rin ang latian isang araw. Pero kahit saan ako magpunta, hindi ko ito malilimutan. Ang ibig mong sabihin, lumuwas sila ng London para hanapin si Max Hawkins? Palagay ko, Susan. Nagulat sila nang malaman nilang ibebenta sa kanila ang mansyon. Nagulat din ako nang malaman ito, Susan. Oh. Kalimutan mo na yon. Pero anong kailangan nilang dalawa kay Max Hawkins? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may magagawa sila. Mga bata lang sila. Camilla, ano naman ang nakikita mo sa iyong bolang kristal? Ligtas ba naman ang mga bata? Ang tagal naman niya.
Wala pa siya hanggang ngayon. Mary Lennox. Huh? Tama ako, di ba? Ikaw si Mary. Sino ka? Papaano mo naman siya nakilala? Gusto kong sumama kayo sa amin. Saan? May nais makipagkita sa inyo. Sino? Sino pa kundi ang uncle mo? Sinasabi dito sa pahayagan na magbibigay si Mr. Craven ng malaking halaga kung makikita ka at madadala sa kanya. Basahin mo. Si Uncle Craven? Sige na, sumama na kayo. Anong gagawin natin? Hindi! Kailangan nating makita si Max Hawkins. Sasama kayo sa amin. Tayo na. Mary, tumakbo ka na! Mary, tumakbo na! Iyak ang bata ka! Bata, buwa ka dyan! Bumaba ka dyan! Kasakit pag nahuli ka! Ay, bumaba ka dyan! Baba! Huli mo ang batang yan! Pakikita mo! Halika! Mary, nasaktan ka ba? Hindi! Doon, pumunta ka doon sa pintuan! Sige! Anak ka ng gagaw! Deacon! Mary, doon sa pintuan! Malas nyo, hindi kayo makakalabas! Wala na kayong pupuntahan! Mabuti bang sumama na kayo sa amin? Hoy, anong ginagawa nyo? Ha? Ang Indian! Ikaw ang mandurukot ng bata! Umalis ka na! Kung hindi, tatawag ako ng pulis! Ha? Mandurukot ng bata? Huwag ka lang magkaila! Tama na! Sige, umalis na kayo! Nakatira si Hawkins sa mansyon malapit sa Regis Park. Sige na, ako na ang bahala sa mga hoodlum na to. Pero, Mga polis! Mary, tayo na! salamat po! Hindi na kailangan ng pagkain. Marunong po siya makipag-usap sa mga ibon. Huh? Kahanga-hanga. Saan ka ba natutong makipag-usap sa mga ibon? Sa latian po. Bumabalik po ang mga ibon doon kapag panahon na po ng tagsibol. Ang latian ba sa Yorkshire? Opo, paano po ninyo nalaman? Oo, dati naman doon ako nakatira. Talaga? Meron po kayo kilalang Hawkins? Huh? Nagsadya po kami dito para lang po makita siya. Nagmula pa po kami sa Misselthwaite, sa Yorkshire. Misselthwaite? Ano ang pangalan mo? Ako po si Mary Lennox. Nakatira po ako sa mansyon ni Mr. Craven. Siya naman po kaibigan ko, si Deacon. Mr. Craven? Kilala niyo po siya? Hindi. Hindi ko nakikilala ang taong sinasabi niyo. Bakit naman kinakailangan lumuwas pa kayo ng London? Kasi po, ibibenta na ang mansyon kay Mr. Hawkins.
Meron po sana akong hihilingin sa kanya. Hindi po ba kayo si Mr. Max Hawkins? Naku, hindi. Hindi ako si Mr. Max Hawkins. Nagkakamali kayo. Kung hindi man po kayo, alam niyo po ba kung saan po siya nakatira? Ang alam po namin, dito siya nakatira. Pasensya na kayo, mga bata. Sige. Ang bait naman niya. Sana nga kasing bait din niya si Mr. Max Hawkins. Diba, Deacon? Napakahirap palang hanapin si Mr. Hawkins dito sa London. Hindi ba, Mary, may peklat si Mr. Hawkins sa kanyang mukha? Wala naman tayo nakitang peklat sa mamang yon, hindi ba? Oo nga, kasi natatakpan ng balbas niya. Oo nga. Ngayon, hanapin na natin ang bahay ni Mr. Hawkins. Magtanong kaya tayo sa mga pulis. Magtigil ka nga dyan, Mary. Oras na magtanong tayo sa pulis, dadalhin tayo sa uncle mo. Oo nga, no. Mary! Ha? Deacon! Ha? Yung Indian? Bakit mo? Mabutit dito kayo nagpunta. Mabuti po't ligtas kayo. Wala namang bawas. Mabuti po naman. Hindi ko po alam kung paano po magpapasalamat. Walang anuman. Alam ko na kung nasaan si Mr. Hawkins ngayon. Ha? Talaga po? Oh, Mary. Nakilala ko ang isang matandang dati nagtatrabaho sa kanya doon sa Lumang Pier. Natatandaan niya si Mr. Hawkins dahil sa kakaibang sipag niya sa pagtatrabaho. Nag-ipon ng pera at nagsimulang magnegosyo at dito siya inabot ng malaking swerte. Saan na po siya nakatira ngayon? Marami na siyang mansyon sa iba't ibang lugar. Ngunit may isang pinakamalapit dito at yon ang ginagawa niyang opisina. Opisina? Oo, para na ring apartment. Pangkaraniwan sa mga milyonaryo ang magkaroon ng maraming mansyon sa labas ng lungsod. At magarang bahay na lamang sa lungsod para gawing opisina para sa kanilang negosyo. Mr. Hawkins, palagay ko mababayaran namin kayo sa loob ng 1 buwan. Isang malaking utang na loob kung kami mapagbibigyan sa aming kahilingan. Malaking tulong para sa akin. Matagal nang dapat nabayaran ang inyong pagkakautang. Ngunit hindi na ako makakapaghintay. Marami akong planong dapat gawin. Binabalak mo bang gawing hotel ang aking mansyon, Hawkins? Sa maikling panahon, magiging akin ang mansyon. Sa palagay ko, yun na lamang ang tanging paraan upang mapanatili at mapangalagaan ang lugar. Katungkulan kong pangalagaan at ingatan ang mansyon dahil doon nakatago ang kasaysayan ng aking buhay at mapait kong nakaraan. Nakikiusap kami. Ikinalulungkot ko. Personal na nakipagkita sa iyo si Mr. Craven, kaya dapat lamang nabigyan mo siya ng... Ikinalulungkot ko. Pero wala na talaga akong balak baguhin ang aking pasya. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Para na rin sa inyong kapakanan, pakinggan niyo ito. Mr. Craven, nawala ng damdamin kong makatao simula nung palayasin mo ko. Kahit na anong pakiusap ang gawin mo, ikinalulungkot ko. Ano ang ibig mong sabihin, Hawkins? Hindi mo pa rin ako naiintindihan. Ang tinutukoy ko, walang silbi sa akin na magpadala ka ng mga bata. Anong mga bata ang sinasabi mo? Mga bata? Hindi ba't dinala mo si Mary Lennox mula sa Misselthwaite para makipag-usap sa akin? Hindi ba tama? Anong sinabi mo? Gumagamit ka ng isang inosenteng bata para makipag-usap sa akin at baguhin ang aking pasya. Walang katotohanan ang ibinibintang mo sa akin, Hawkins. Kung ganun, bakit? Nasaan si Mary Lennox? Sabihin mo sa akin. Tila yun na ang kanyang opisina. Salamat po. At pagkatapos dyan, makipagkita ka na sa Uncle Craven mo. Pero ikukwento ko pa sa inyo ang bayan ng India, hindi po ba? Aba, matanda iyo palang bata ka. Salamat naman. Wala yung anuman. Sa susunod na pagkakataon mo na lang ako kwentuhan. Sabihin mo kay Mr. Hawkins na pasakayin kayo ng karuwahe para ligtas kayong makarating sa iyong uncle. Huwag kayong lalabas ng lansangan na kayo lamang at baka madukot kayo ng mga hudlom. Tatandaan ko po. Marami pong salamat. Huwag po kayo mag-alala. Ipagtatanggol ko si Mary.
Paalam na. Paalam. Maraming salamat po. Hawkins, talaga bang hindi na mong babago ang iyong pasya na ilitin ang aking mansyon? Maliban na lamang kung babayaran niyo ako ng pera. Ang sinasabi nga namin, magbabayad naman kami, kaya lang kailangan namin ng kaunting panahon. Tama na, Pitcher. Sa simula pa lamang pinag-iinteresan na niya ang aking mansyon. At ngayon, ako ang kanyang palalayasin para makaganti sa akin. Hindi ko iniisip ang ganyang bagay. Malaki nga ang aking pasasalamat at sinipa niyo ako sa mansyon. Kung hindi yun nangyari, hindi naman ako yayaman ng ganito. Pero gusto ko pa rin makapagtrabaho si Pitcher para magbilang ng mga tupa na naglipa na sa kaparangan. Malay mo, baka nasa ibang mansyon siya ngayon. Nariyan siya ngayon. Oh? Bakit mo alam? Tingnan mo, naroon ang kanyang karuwahe. Ha? Ibig sabihin, meron siyang panauhin. At ibig sabihin, nariyan siya. At kung nariyan nga siya, makikita natin at makakausap. Ganon. Ginanatay na! Bakit ka naman, Patty? Mary, anong ginagawa mo rito? At ikaw naman si Deacon. Sandali lang! Tigilan mo ang dalawang bata. Huwag mo silang pagkakawalan. Rico! Camilla. Aray ko po. Hindi ko makakaya. Senyorito Colin! Natagpuan na nila sina Senyorita Mary at Deacon. Ha? Tumanggap kami ng telegrama mula kay Ginoong Pitcher. Pareho silang ligtas at babalik na sila sa lalong madaling panahon. Aba naku, senyorito, anong ginagawa ninyo? Dapat magkulumbot kayo ng kumot, baka magkasakit pa kayo. Pabayaan mo ako, Ha? Martha. Iwanan mo na ako. Ah, Iwanan mo na ako rito mag-isa. Sige na. opo. Babalik na si Mary. Kailangan makatayo na ako bago sila dumating. Hindi ako susuko. Nagtungo si Mary sa London kasama si Deacon na hindi malinaw kung ano ang kanilang gagawin. At ngayon, pabalik na sila sa mansyon. Tuluyan kayang mapasakamay ni Mr.